without batting an eyelash, hindi naman ako nagyayabang, nauna kami sa Davao. Because, inuna ko yung law and order. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, pati tao, in a matter of about 3 years pag-upo ko, nag-bloom ang Davao. Nanguna. Good evening, Mr. President. Good evening, sir. And congratulations po, ang galing-galing niyo sa Senate. Ano po pakiramdam niyo ngayon at nasabi niyo ang halos lahat ng gusto niyo sabihin sa Senado kanina? Alam mo, kulang pa ngayon eh. Totoo yan. Napakarami yung problema. Ito in connection with law and order or peace and order. Mamili ka na dyan sa dalawang salita. Alam mo kasi ang what bogs down really is ang number one natin, ang front is really the police. Yun sila yung una nating vanguard. But maraming pagkukulang sa police. Hindi dahil sa police, kundi dahil sa suporta ng gobyerno rin sa police. If you want equality police service, you have to support the police. Noong panahon ko, may palimbasa, mayaman ang syudad ng Davao because at that time, talagang there was a blooming of everything. Nagkaroon ng pera ang Davao. So in return, sinuportahan ko yung police because were it not for the police, hindi magkaroon ng law and order, pati hindi magkaroon ng progress ang syudad ng Davao. Nanguna at noon panahon ko, without batting an eyelash, hindi naman ako nagyayabang, nauna kami sa Davao. Because, inuna ko yung law and order. Along the way, marami akong nasagasaan. Karamihan yan kriminal. Maraming namatay na kriminal. Hindi ko I'm not evading anything. Either encounter or whatever you want it to mean, bahala na kayo. Basta yung pag sinabi ko sa police, dahil nga prosecutor ako, matagal akong fiscal sa Davao, nakikita ko yung problema. So nang nag-mayor ako, sinabi ko, gusto ko ito. Ano sa police? Wala akong pakialam kung basta make the city peaceful. Yeah, along the way, yun yung sinasabi nila mga extrajudicial killing sa Davao. Nanguna yun Davao Death Squad. Wala na akong pakialam. Ang akin ang resulta. Dahil ako nagpa-elect ng mayor, I promise the people that I will restore order in the city. And I will make the city progressive. At sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, pati tao, in a matter of about 3 years pag-upo ko, nag-bloom ang Davao. Nanguna. So sa Davao noon, magtindig lang ang pulis dyan na traffic, pumasok na itong mga NPA na ito, pak. In one day, minsan may 4 na pulis o 5 pulis ako natutumba. Kaya nung mayor ako, umakyat ako sa bukid. Kinausap po itong
New People's Front. Ang mali naman itong yung mga liderato nila nandito rin sa pamilya nila nasa baba sa syudad. Sila yung mga student leaders na naging radical, doon sa taas, naging commanders. Patay dito, patay doon. Sabi ko sa kanila, alam mo, hindi naman siguro ako bright. Pero alam ko kung saan yung pamilya ninyo. Hindi kayo huminto. Pag humirit kayo ng isa, hihiritan ko kayo ng inosente. Kayo, mga kriminal. Tayo, mga kriminal tayo, nagpapatayan tayo. Pero kung hindi ninyo hintuan niyan sa siyudad ko, sa Davao City, pag binira ninyo yung mga pulis ko, hindi niyo hintuan yan. Uubusin ko yung pamilya, susunugin ko yung bahay ninyo, pati yung pamilya ninyo. Kaya, nagkaroon kami ng truce. Kung mamili kayo, I mean, you cannot fuck this city for all time. You cannot have your cake and eat it too. Nandito ka sa syudad ko, ikaw na terrorize ka, nandiyan ka sa bukid, bababaan kayo, pinapatay ninyo yung mga barangay captain, pinapatay ninyo yung mga pulis. Nandito naman yung mga pamilya ninyo. Gagawin, pagka ganun, magkapatsi tayo. Kapatsi, yan. Patayin mo yun, patayin ko rin dito. So, mamili kayo. Kasi, pinili ako na ayaw kong mapahiya. Kasi ang campaign slogan ko, Davao City will be peaceful. At gagawin ko yan. Kaya nanguna kami. Naging aggressive seat. Gumanda ang Davao. Maraming nainggit. Kasi maganda ang Davao. Hanggang ngayon, yun ang so, parang Indian style. Apache beso. Alam mo, pakiusap tayo dito. Pero kung hindi tayo makaintindihan, hiyain mo ako, magkahiyaan tayo, magpatayan talaga tayo dito. Mr. President. Na kung gusto ninyong inosente isali natin, kayo. Araw-araw niyo pinapatay niyo mga pulis. Pwede yan.